Full moon man. Hello, magandang gabi po sa lahat. At kabilugan ng buwan, tayo magla-live. Wala problema yun. Wala problema yun. Okay. So, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay mirong chismis na kudita. Pero nag-isip ako kung ikwento ko ba sa inyo o hindi. Ikwento ko na lang. At least alam ninyo. Mas maigi ang kaysa magpunma. Kaysa maano kayo. Ay! Pre! Maka-copyright strike ako. Pag may music marinig. Okay. Ano lang yun, pambuga lang yun. So ngayon, ito po ang kwento. Kung ako tanungin nyo, itong papasabog na kwento na may kudita daw na mangyayari sa November 16 to 18, gagamitin daw ang Iglesia ni Cristo sa pagkukudita. Hindi na ako kaniwala ang Iglesia ni Cristo papagamit. Ngayon, kung ako lang ang tanongin nyo kung bakit may chismis na ganon, sapagkat po, gusto nilang siraan. Natakot nito mga kakampi ni BBM, baka kung ano mangyari sa mga Iglesia ni Cristo. 2 lugar pa naman ang ralihan nila. Uy, bakit natugtog yun? Ang lugar na pagraralihan sa Luneta at saka sa People Power Monument. So, ang sinasabi nila sa People Power Monument, 300,000 ng mga Iglesia ni Cristo. Sa Luneta, 300,000 din ang Iglesia ni Cristo. Tapos may nagsasabi pa, sasama pa daw ang KOJC ni Kibuloy. Tapos sasama rin daw ang GIL ni Joel is Lord. Si Jesus is Lord. So, yan po ang kinikwento. Ngayon, pagkatapos may kinikwento pa na yan na po yan ang go signal at mayroong kasama doon sila mga general na mag-stage ng kudita. Maniwala ba kayo dyan? Pero anyway, basahin ko po yung message sa akin na pinadala para naman malaman ninyo. Pero bagong yan, nais ko muna kayo bigyan ng pinakabagong balita patungkol sa bagyo na papasok. Ang bagyo ko po na papasok ay ang pangalan Juan. Ngayon, ang lawak ng bagyo ay buong Pilipinas sakop. Ang hindi lang natin alam kung saan ang sentro. So, ang sentro, ang unang tansya nila nasa Aurora, East Aurora, at Isabela. Pero hindi natin alam kung yan nga ay matutuloy. So, maaari ang bagyo ay pupunta kung sa norte lang, makawawa yung mga kababayan natin sa norte at saka hanggang sa Region 2. Papakit na ng Taiwan. Pero kung bababa siya, pagpasok, tatamaan mga bandang Central Luzon. At pag bumaba pa, tatamaan Metro Manila. At kung bumaba pa, Bicol na tsaka Eastern Visayas tatamaan. Ngayon, kung sa gitna man ng Pilipinas ito dadaan, buong Pilipinas madadaanan kasi ang lawak ng ikot ng hangin. 1,400 kilometers ang diameter ng bagyo. So, ang Pilipinas, pag sinukat mo Pilipinas, mula sa Apari hanggang Tawi-Tawi ay nasa 1,400 kilometers lamang ang haba. So, ibig sabihin po, buong Pilipinas po ang tatamaan. Ngayon, bara natin nito, anong klaseng paghahanda, hindi po ako taga-Pag-asa, pero marunong lang ako mag-analyze ng mga takbo ng bagyo. At dahil sa ganon, may dala na, binabasihan ko lang nakalipas ng mga bagyo na puno-puno ng ulan ang karga.
Pagka ganun po, in-expect ko na maraming ulan. So sa ating karanasan, ang lahat po ng mga mamamayan na delikado ay yung katabi ng ilog. Kaya bago maglinggo, inaasahan ko na mga Sabado, lumikas na yung mga ating mga kababayan na mga katabi ng ilog. Umalis na po kayo, pumakit po kayo sa mga at least 1/2 kilometer away from the ilog para kayo magiging safety. Ngayon ang mangyayari, kung sino magbabantay sa mga bahay-bahay, mag-assign na lang doon siguro yung mga police o di kaya mga Air Force o di kaya mga Coast Guard na magbabantay para walang mawawala sa mga gamit. At that will be done, dapat complete na yung ating disaster resistance and disaster reduction measure. Ang suggestion ko ay lumikas papunta sa 1/2 kilometer away from the rivers ang lahat. Lahat-lahat mula sa Mindanao hanggang sa Luzon. Kasi buong Pilipinas po ang sakop ng bagyo. Ang hindi lang natin alam ngayon kung saan pupunta ang sentro. So pakinggan muna natin ang balita ng 1PH tungkol po sa bagyo. Habang tayo po ay magbibigay ng istorya patungkol nung kuno sa Kudita ko, no? Hindi naman ako niwala sa Kudita, pero mas maganda na lang pag-usapan na lang natin at para handa tayo kahit sino man ayaw ng Kudita. Ito po. Update ukol sa bagyong Uwan. Cheryl Cosim po ng One Balita Pilipinas. Today is November 7, Friday. At ngayon pong gabi o bukas ng madaling araw ay inaasahang papasok na ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Juan. Sa ngayon, ito ay nasa severe tropical storm strength. Pero ang sinasabi po ng Pag-asa ay within 24 hours, aabot na ito sa typhoon strength. At pagdating naman po ng Sabado ng gabi, or umaga, madaling araw ng Linggo, ay aabot na ito sa super typhoon strength, mga kapatid. At ang sinasabi po, bukas din ay inaasahan na magtaas ng tropical storm warning signals ang Pag-asa. Kung makikita nyo, narito pa po ang Bagyong Uwan. And by tomorrow, ay nakapasok na po siya sa Philippine Area of Responsibility. Pinaka mararamdaman natin ang hagupit ng Bagyong Uwan by Sunday night or Monday morning. By Sunday, makikita nyo po ay napakalapit na, possible na mag-landfall po ito ng Sunday evening or Monday ng madaling araw. Ito ang lawak ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, kung kahapon ay nasa around 500 kilometers lang yung radius nito or 450, ngayon po ay umaabot na raw sa 700 o 1,400 ang diameter. So napakalawak ng bagyong ito na kung makikita po natin, ang ating mapa ay talagang masasakop o matatabunan ng Bagyong Uwan. Mula Luzon, lalo na po, dito sa Visayas and parts of Mindanao ay maaapektuhan ng Bagyong Uwan, ng super bagyo. Nandoon yung mataas na tsansa na manatili ito sa super typhoon strength at itataas ang signal number 5 sa ilang mga probinsya, lalo na po yan sa mga nasa eastern sections ng bansa. Ang sinasabing senaryo pa rin ng landfall nitong bagyo ay sa may eastern section ng Calabarzon or eastern section ng Central Luzon or ng Northern Luzon. Kaya pinaghahanda po talaga ang mga bayan o ang mga probinsya kagaya ng Isabela, ng Quezon at maging ng Aurora, mga kapatid. So far, patuloy po kayo sanang tumutok sa amin dito sa 1PH, sa 1 News at sa News 5 para sa iba pang update ukol sa Bagyong Uwan. Sige. Cosim po ng One Balita Pilipinas. Today is November 7, Friday. Ayan so nakita ninyo ang bagyo. Pag sinabi mo radius, imagine mo yung gulong ng bisikleta. Ang sa gitna,
sukatin mo mula sa gitna papunta sa pinakadulo ng gulong, yan radius ang tinatawag. Dalawang radius in diameter. Ang sinasabi nito, ang magiging bagyo natin ay 1,400 kilometers ang diameter. Tapos, pag ipares mo, papunta sa idaan mo sa mapa ng Pilipinas, 1,400 ang palang haba ng Pilipinas. 1,400 kilometers. Okay. Maganda gabi po kay J5 Bumagat. Diyan sa Quezon. Dito sa Quezon, naghanda na po kami. Tinalian na namin ang mga tatangayan ng hangin. At saka, dapat may mga flashlight kayo. Kumusta lang dyan kay J5 Bumagat? Galing kay anak mo. Shout out lang dyan. Okay, tapos ang ating pag-usapan po sa ngayon, pero mas mabigat, kung mabigat man ang bagyong ito, ang delikadong bagyo, itong bagyong Kodita, kung totoo man ito. Pero naniwala ko hindi mangyari ito. Ang ginagawa lang itong kwentong Kodita, kung ako tanongin nyo, ito po ay disenyo para magulo o ma-discourage ang mamamayan patungkol sa 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo. Alam mo, mula nang ako isinilang na nagkamalay, hanggang sa ngayon, wala pa ako nakitang rally ng Iglesia na 3 araw. Unang-una ito. Ano kaya meron dito special? Pinili pa yung araw na November 16, 17, 18. Hindi itinaon ito sa nakaschedule na araw na mga inanunsyo ng mga grupong Katoliko, November 30. So, ngayon, kung mag-successful ang rally sa 16, 17, 18, wala nang raralihan ng Katoliko. Sa November 30. Pero, ano lang yan, disenyo. Sa tingin ko, disenyo lang yan. Disenyo lang yan para mawala ng kredibilidad ang rally ng Iglesia ni Cristo. Pero, nabalitaan naman na si Isko Moreno ay hinihanda niya na natulungan ng magrarally ngayong 16, 17, 18 dyan sa Luneta. Pagdating naman sa Quezon City, ay binigyan na po sila ng permit ni Mayor Joy Belmonte. Sino ba naman politiko maging matapang sa iglesia? Wala kayong mga buto pag kumontra kayo. Pero sa totoo lang sa karanasan ko sa buhay, kapag sumali na po ang iglesia sa rally, napakalaki na po ng concern. Usually po ang iglesia po ay tahimik, hindi nakikialam, maliban lamang sa eleksyon na nagdidesisyon talaga sila kung sino ay ibuboto. Pero ito, hindi ito butuhan. Ito ay prayer rally para sa kagalingan ng mga kasapi nila na hindi naman natin maitatanggi na mga kasapi ng mga iglesia ay mga Pilipino rin. So para magiging mabuti sa simbahang iglesia ang mga Pilipino na kasapi nila ay dapat mga mabuting Pilipino rin ang Pilipinas. Ganun lamang po ang kaisipan dyan. It is not an issue or it is not related sa tinatag sa ating sa Article 2 ng ating Constitution na naghihiwalay ng simbahan at ng pamahalaan. Pero kahit ganun pa man sa teorya ng Constitution, hindi natin maialis ang katotohanan na yung mga citizen ng pamahalaan ay parang citizen na rin ng mga simbahan. So, yan po. Ang obligasyon naman ng simbahan para magkaroon ng mga gandang mga citizen, mga mamayan na magagandang ugali at maayos sa pamumuhay. Kaya po, sa ganoon na pamaraan, basahin natin po ngayon itong pinadala sa akin po na ang pamagat ay Sari-saring ko. Sari-saring Kodita. November 7, no? Sabi na, kasado na ang 3 araw na rally na inuorganisa ng Iglesia ni Cristo sa Luneta at EDSA sa November 16 to 18. Kasama nila dito ang KOJC ni Kibuloy at GIL ni Brother Eddie. Yung KOJC expected, yung GIL disappointing but understandable
dahil priority nila na protektahan si Joel Villanueva. Inaasahang at least 300 per day ang imomobilize nila sa dalawang venues. Ang magiging panawagan daw nila ay accountability. Kung yun lang, bakit hindi lang sila sumama sa November 30 rally na yan na di naman ang panawagan, di sana amplify ng boses ng samayang Pilipino? Obviously, iba daw ang kanilang agenda. Okay. Kaya 3 days daw yan dahil susunod-sunod nila yung template ng regime change ng EDSA 1 tsaka EDSA 2. Sa bagay ngayon, 1986, 3 araw na rally. Nasipa na kagad si Marcos Sr. Tapos EDSA 2, 3 araw ding rally, nasipa na kagad si Erap Estrada. So, several days of massive rallies followed by a withdrawal of support by the military. Yun daw ang kwento nila. So, sama lamang, meron na rin pong kinausap na active generals. Matatandaan na noong September 21 rally, nababalita ng INC, magmobilize daw ng 500,000 sa Luneta. Pero umatras sila sa last minute dahil hindi nila na-convince si Browner na mag-withdraw ng support at iluklok si Sara. Meanwhile, malakas na naman ang ugong na may coup sa Senado. Sa Lunes, November 10, si Cayetano ang papalit kay Soto. Ang game plan, ibalik si Marcoleta sa Blue Ribbon. I-convene ang mabilisan at mag-present ng star witness na pag magdidiin kay BBM. Ito ngayon ang magiging basihan sa bagong panawagan sa November 16 to 18 rally na patalsikin si BBM at ipalit si Sara. Ano ba ang urgency? Bakit parang natataranta ang Duterte forces and allies na iluluklok na agad si Sara? Hindi naman siguro natataranta itong tawag ng term. Bakit gusto-gusto lang nila? Kasi may mga isasampa na malversation at plunder cases laban kina Chis, Jingo at Joel B. Non-billable at kulong kagad sila. And papunta na ang ICI investigation sa time ni Duterte. Ito itong walang kabulastugan. Bakit papunta kayo sa kay Duterte? Mas malaki ang mga kasiraan ngayon. Itong kapalpakan ni BBM talaga kasi nag-Duterte kayo. Tapos na yung project doon. Kung may sira man panahon ni Duterte, may 3 taon kayo panahon para itigilin. Bakit hindi nyo ginawa? Kalukuhan talaga. So tatamaan siya na Bungo, Villar at Duterte family. Ay, mga kwento. Ang mas mahalagang tanong, ano ang gagawin? Hindi naman pwedeng magiging passive observers lang tayo. Habang may mga persang gustong ibalik ang rehimen ng huwag kami tawagin nyo ang Duterte, rehimen kadiliman. Kayo, rehimen ng kasamaan. Katakawan, magnanakaw, rehimen na magnanakaw. For their plan to succeed, kailangan meron active generals na mag-withdraw ng support. Pero sa mga military chat groups, wala naman chatter on the top brass will be involved. Lalo pa ang karamihan na top brass natin are unvoiced. And alam naman nila na super pro China si Sara. Hindi naman ganun super pro China. Walang kwenta mga pagkikwento ninyo. So at best, second and third tier generals lang ang pwedeng mag-declare ng withdrawal support. Ngayon, bago ito mag-snowball at naisip ng top brass na ito ang sentimento ng tambayan, kailangan handa tayong lumabas sa kalye on short notice para ipakita ang hindi sila boses ng tambayan, tayo ang tunay na boses. Huwag kayo mag-claim na tayong bayan. Kakakaasar kayo. Ang mga pinklawan, nakala sila tayong taong bayan. Ang mga dilawan, taong bayan. Ang mga pulahan, dilang taong bayan. Wala. Ano ang sisigaw natin? Marcos pa rin? Alata talaga kayo ng mga Marcos movement. Okay. At yan mga po na pinasa ko sa inyo po, yan mga disenyo po, yan mga tacticians na walang ibang purpose para sirain ang kredibilidad po ng Iglesia ni Cristo. Ganun lamang po yan. Kung mayroon man dito, inasahan ko na dapat sana ay magiging maayos lamang ang rally. I-express lang ang galit sa corruption, sa flood control at iba pang klaseng corruption. Wala na sana mangyari na kudita-kudita na yan. Hindi na pwede yan. Saka mahirap na kung magkudita-kudita pa tayo. Pero kung may gusto man talagang dapat baguhin dito, well, so be it. Kung yan ang mga kagustuhan ng Diyos, let God do the rest. Ganun lang. Let us try our best
let God do the rest. Yun na lang masasabi ko. At dito po, ay although talagang dapat magmamatyag tayo, makinig kayo sa mga sensible vloggers. Huwag yung mga vloggers na panay ang bit-bit na mga binibit-bit na pinagbabasya ng kanilang kritisismo, kanilang mga comment, ay puro mga marites na mga kwento. So, magtatawag na lang ako, no? So, tawag ulit kay Gpay, bumagat. Busog na yung anak mo dito. Gerald Calzado, may flood control. Bangag project ba dyan? Breaking news, si Bangag noon, Bangag pa rin ngayon. Okay, sino pa? Helen Bagyo, good evening po, Senior Toto, Gerald Calzado, Ruben Obani, Raquel, Grace Alimosa, takot tayo sa mga lahat ng mga reliyon kasi sino ang nagpapatalsik sa iyo, Bangag. Tommy, tama ang ginawa ng IC, hindi maganda sa isang bansa na maniniwala kuno kay Jesus Christ na ang presidente ay magnanakaw at sinungaling. Ito ay labag sa katuruan ng Biblia. Okay? Really, Sebastian, good evening, Sir Toto. Kasi actually, maraming member ng IC na military at police, halos thousands. Jenny Bungat, hello po, Sir Toto. So, Jipay, hello. Radios Artil, ingay na kayo sa Bagyo. Sino pa? Okay, Radios Artil. Sino pa si Uncle John? Dr. To, isang factor din kaya may maninira sa ginagawang rally ng ICI mismo mga ilang DDS vloggers like sa isang video ni Joy nagtuturo ba na gumawa ng sedition. Pangit naman sedition na yan. Jenny Bumagat, dito po sa Quezon naghanda na po kami. Okay, thank you. Valerie Serma, Judy Rabi, let us pray for each other. Noel Miranya, gandang gabi, watching from South Carolina. Danilo Thailand, Naimbang Arabim, Dr. Ni Engineer, Toto Housing and Family present. Jolie Fa, good morning, Dr. Attorney Engineer Toto Housing, watching to God be the glory, I pray. Tapos si Uncle John, nope, wala na po, Dr. sa QC, lahat ng sa Kirinagresan, I think grupo ni Congressman Depensa doon sa QC. Jose Cruz, karamihan sa mga in-endorse ng IC, sangkot sa katiwalian. Siyempre, magagalit ng IC, mga tiwali pala na endorson nila, ininsulto sila. Kay BBM, do hair follicle test now. Jose Cruz, sabi nila, pera-pera daw para iboto ang mga membro ng IC. Ang kandidato, totoo ba yan? Wala naman, sa tingin ko. Kay BBM, do hair follicle. Tapos, Tommy, kung hindi, kung hindi makulong si Martin Romualdez at Marcos, na bilyon-bilyon ang ninakaw sa kaban ng bayan, ay parang naghari na ang demonyo sa bansang majority, Kristiyano, Katoliko, kuno. Tapos si Julita Paloma, magandang gabi po, engineer, magandang bahay mo, attorney. Di naman. Terminal naman, attorney, bakit kayo bumaliktad si Mayor Magalong? Hindi ko alam kung bumaliktad siya. Si Marcolita nangungulikta sa mga contractor sa Tag-10M para sa rally ng NSIG. Hindi ko alam kung totoo yan. Region Ford, good evening. Jenny Bumagat, Sir Jepay. Sir, Toto, garagulat po ako. Nandyan pala si Roper. Roper, kumain ka naman, busog ka. Salamat po. Sige, mabakasyon kami dyan sa inyo sa Quezon. Depende kung kailan gusto ni Roper. Pakita ka. Kunsana Villamor, good evening to you. Ito si Roper. Good morning to you, sir. Watching from General Santos City, Menda, Philippines. Perforio Serrano, good afternoon po.
Nawala ako. Wala na. Hindi. Ako mismo ang nawala. Maganda mag-re Hello, narinig ba ako? Nawala ako sa iri. May na signal kasi. Yung problema pag may na signal. Ayun, nawala ako signal ko, no? Pasensya na. Minsan umakyat sa bundok ng signal ko rito eh. Sige, magandang gabi na lang. May chat ako sa iba pa na hindi natawag. Nakita mo na ba si Roper? Punsana Villamor, Roper Sirano. Sige po, Sir Toto, pasal na po kayo. Sige, papasal tayo dyan, Roper. Alex Aquino, sana mapagmatsyag tayo. Sumasakay na sa mga makakaliwa sa isyo. Halata naman gusto nila magkagulo. Tapos Yumwell 1815. Hello Sir Toto, Tirador, good evening. Hanggang dyan lang muna tayo, mga magandang balita lamang para sa lahat. At tayo po ay magmatsyag. At sa mga team replay, please do not skip my ads para makatulong naman kayo. Tapos please share and like, and at the same time, kung hindi pa kayo nag-subscribe, subscribe kayo. At para makatulong, ito lamang po ang papalakas loob sa akin bilang isang totoong vlogger. Hindi po ako chismosong vlogger. Basta i-discuss tayo kung anong pangyari, ibigay natin ang ating opinion at kung anong dapat babantayan. Kagaya nito, may mga kwento na nasagap tayo, pinadala sa akin, binasa ko ang kanilang mga mensahe at para lamang pangalagaan ang ating bansa, ang ating bayan at ang lahat ng mamamayan. Maraming salamat po. Magandang gabi.